Hello! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June. At eto, wala na namang humpay ang pag-uulan. Although mahina lang, pero hindi po tumitigil ang ulan. So nagwo-worry tayo sa mga kababayan natin na alam mo na, laging binabaha yung lugar nila, malapit sa ilog. So sana lagi silang ligtas. Okay, gusto ko lang batiin si Mary Ann C. and Cora McCarver. Thank you po sa patuloy na pagsuporta. Salamat po at ingat din po kayo. Alright, ang pag-uusapan po natin ay si Tuta Soto. Pumapalag pa, hindi raw siya tuta. Kasi nagba-viral na, nakarating na siguro sa kanya na ang tawag natin sa kanya ngayon ay Tuta Soto. Dahil nalantad na po yung tunay na political agenda niya Alam mo, ang tindi. Kapangyarihan. Yun ang importante sa kanya. Kapangyarihan. Power. So kung meron kang power, ang susunod na dyan, pera. Ganyan po. Ay, kabisado nila, mga politiko sila Alam nila. So kailangan power muna. Grabe. Tapos, meron pong mga pahayag, mga point of view si Marcoleta. Ito po yung mga 2 days ago na. Ngayon lang natin iba-vlog dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Marami nang nag-vlog nito. Pero siyempre, i-discuss pa rin natin. Okay? Dito kasi inilantad ni Senator Marcoleta kung gaano kabobo itong taong ito. Bobo talaga sa batas. Sa bagay, graduate lang ng One Ball University. Itong si Mr. Escalera at talagang school buko lang ginawa. Kaya nagpupumilit tungkol sa batas at nagpupumilit labanan ang isang abogado na masasabi nating matalinong abogado, wala talaga sumisingaw lang yung kabubuhan niya sa buong Pilipinas. No? So nilista ko po yung mga point of view, mga ni-raise ni Senator Marcoleta doon sa kanilang programa na sa Net 25. Okay? So una, yung sworn statement daw ng Diskaya ay hindi raw totoo. Inedit daw. So ang sagot naman ni Marcoleta, nabigla nga lang din siya doon sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya. Hindi niya alam na merong sworn statement na dala At binigyan na lang siya ng kopya. Siyempre, bago mag-umpisa yung hearing, naibigay na sa kanya yung kopya. Alam na niya. So, paano niya, kasi parang pinapalabas ni Soto. Ganyan talaga yung katuso. Ha? Hindi siya direktang mag-aakusa. Pero, pag-iisipin niya, yung mga televiewers, mga viewers, sa interview niya, pag-iisipin niya yung tao. No? Ang tingin ko kasi, parang inedit. Yung ganon. So, ang pagdidiskitahan tuloy ng tao, si Marcoleta. Baka inedit yung sworn statement at yung blue ribbon. Yung mga kasamahan ni Marcoleta. Ganon niya dayain ang taong bayan. Napakasinungaling, di ba? So, anong ebidensya niya? Wala naman siyang ebidensya Pero, bakit tutol na tutol agad siya dito sa mga Diskaya? Kasi in-expose din ni Marcoleta, mayroong pagkabayas, mayroong conflict, no? Dahil ito ay naging kalaban ng pamangkin niyang si Vico Soto sa Pasig sa pagka-mayor. Di ba mayroon ng politika? So, yun ang ni-raise ni Senator Tito Soto. May politika na. No? Paano ka magiging Senate President at papatakbuhin mo yung buong Senado? Paano magkakaroon ng magandang integrity ang Senado kung kitang-kita yung pagkakiling mo sa pamangkin mo? 'Di ba? Tapos mayroon pa tayong nabalitaan na balak niyang magpanukala ng batas kung saan ibababa niya
ang edad ng requirements sa pagkapangulo. Kasi ang requirements ngayon para maging qualified ka to run for president is 45 years old. Si Vico Sotto, 41 pa lang yata ngayon. And then sa 2028, 44 pa lang siya, hindi siya magiging qualified to run for president. So yun ang gagawan ni Sotto ng paraan. Isipin niyong mabuti. Aba, teka, ang alam kong mga ginagawang batas, no? Para sa bansa. Ito, makakatulong tong batas na to para sa bansa natin dahil sa pagmamahal natin sa bansa. Ito, makakatulong tong batas na to para sa mga kababayan natin, lalo na sa mahihirap. Pero si Tito Sotto, ang tindi. Etong batas na to, makakatulong to sa pamangking ko para maging qualified siya pag tumakbo siya, presidente. Ganyang katuso, ganyang kadamunyo itong damohong tuta Sotto na to. So yan, kitang-kita mo yung mga bias ni Sotto. Ang puntirya, ikalawa, ang puntirya talaga ng siguro ng nasa taas ay si Marcoleta. Gusto nilang palitan bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang hindi po pwede na sasabihan mo lang o magre-request ka lang kay Chis Escudero bilang Senate President na baka pwedeng palitan nyo si Marcoleta. Hindi. Kaya ang ginawa nila, nagregodon, ang pinalitan nila yung Senate President, si Chis. Para mapalitan din kasi pag iba ng Senate President, madali nang palitan si Marcoleta. Ganun po kasi yun eh. Kapag nasa majority ka, magbobotohan yan, talo ka rin. Talo ka rin. So, naging collateral damage daw itong si Senator Chis, na maganda naman ang performance at maganda ang kanyang survey, ano? So, lumabas nga dito, no? Tignan nga natin yung survey. Ito yung survey ng Okta Research Survey. 'Di ba? Wala po tayong nakikitang survey ng Okta na si Martin Romualdez ay mababa. Wala. So, asan na ba yun? Magpakita ka. Eto. Mas mataas Mas mataas kay BP Sara. So, diyan talagang maraming, nagtaas ng kilay eh. Ang naisip ko ngayon, hindi kaya itong Okta na ito, ang may-ari ay si Martin Romualdez na? Aba, yung mayayaman sa States, kagaya ni yung may-ari ng spaceship. Ano pangalan nito? Yung SpaceX, Elon Musk. 'Di ba? Nabili niya yung Twitter. Isang click lang. Nabili niya yung mga ibang pahayagan. May pahayagan siya nabili, parang dyaryo. Meron po eh. So, kayang-kaya ni Martin Romualdez na bumili ng isang survey firm, survey company. Kayang-kaya po. Sa dami po. Sa dami ng nakulimbat. Kasi parang ang tinitignan ngayon, magnanakaw ka rin lang, damihan mo na. Garapalin mo na. Swapangin mo na. Ganun po ang nakikita natin ngayon eh. At dahil sa marami na nakulimbat, kayang-kaya niyang magbayad sa media, kayang-kaya niyang magbayad sa congressman para ipagtanggol siya. Hindi rin naman manggagaling sa pera niya yung ipambabayad sa tax din ng mga mamamayang Pilipino. Doon niya rin kukunin dahil may power siya. Siya yung speaker, pinaka-leader ng may hawak ng pondo ng gobyerno ng Pilipinas. Kayang-kaya niya talagang bumili ng isang survey company. Baka siya na nga ang may-ari at mayroon na rin siyang binili
yung sinabi ng mga retired AFP PNP na EEI, no? Ito po ay ito po ay Construction Company and Services. EEI, i-search nyo po. At minsan gawan din natin ng vlog yan. So, ayun, yung isa sa ni-raise ni Marcoleta, si Chis Escudero, sayang, naging collateral damage lang. Nadamay lang. Ang pakay talaga, kaya nagpalitan ng Senate President, ay si Marcoleta at ang Blue Ribbon Committee. Kasi, yung tinutumbok ng investigasyon ng Blue Ribbon ay House of Representative. Dahil ang powerful nila Sila yung nasa administrasyon, makapangyarihan sila Kaya nilang gawin talaga yan. Kaya nilang maimpluwensyahan ang ibang mga senators. At doon naman sa bumabati ko sa mga bilyar, naintindihan ko Naintindihan ko rin yung Cayetano. Si Pia Cayetano. Majority siya. Ito kasing Cayetano, bilyar, may mga experience na yan sa Dilawan. Noong panahon yata ni Gloria at nung panahon ni Pinoy, talagang pinag-iinitan ng Dilawan itong si Cayetano. At nung tumakbo siya bilang senador, halos araw-araw siyang sinisiraan. Binaboy. Yun ang words. Hindi ko matatandaan yan. Na maririnig mo rin niya sa mga komentaryo ng mga nasa radyo. Yung tao binaboy. Si Cayetano nga. 'Di ba gigirian si Trillanes, si Cayetano? Nagigirian sa hearing sa Senado yan Pumapalag naman si Cayetano, pero nakita ko kung paano nila siraan. Ganyan talaga ang laro ng politika ng Dilawan. Ang manira. Kasi nga, mayroon silang utak komunista. No? Ang komunista, mahilig o master nila, propaganda. Naintindihan ko rin ng mga bilyar dahil si Manny Villar, lumaban siya kay Noynoy Aquino sa pagka-presidente. At nasubaybayan ko rin kung paano din siya sirain ng mga Dilawan. Hindi ko alam, sa 10 paninira, baka may isang totoo, 2. Hindi ko alam. Pero ganyan din ang ginagawa nila, parang kay BP Sara. Kaya narinig natin si BP Sara nagsalita. Nagsalita si BP Sara. Sabi raw sa kanya ni Manny Villar, wala kang kawala dyan. Talaga namang walang kawala si BP Sara. Talagang siya yung titirahin ng titirahin dahil lalaban nga siya bilang pagka-presidente sa 2028. Kagaya ni Manny Villar. Kaya kung makikita nyo yung mga anak ni Villar, mayroon na pong may advice na po yan yung tatay. May advice na yung tatay sa kanilang mga anak na tahimik lang kayo. Huwag kayong gaanong pumalag dahil hindi kayo tatantanan nitong administrasyon na to. Lalo na kakampi pa nila ang komunista, kakampi nila ang Dilawan. Hindi talaga kakayanin at wala ka talagang panalo sa kanila. Ang tanging magagawa mo lang dumipensa kapag pumalag ka. So depensa na lang ng depensa. Kaya naintindihan ko Cayetano, naintindihan ko ang Villar. Tingnan nyo yung ginawa nila kay Binay, kung saan ito naman si Binay maagang nag-announce na siya ay tatakbo bilang pagka-presidente. Doon nga sa 2016. 2016 ba yon? Tama, kalaban ni Duterte at ni Rojas. Kaya si Binay maagang bumagsak kasi nag-declare. So, simula noon, wala na pong nag-declare ng maaga. Yung mga gustong tumakbo, wala na. Hindi na sila gumaya kay Binay. Nag-declare kasi ng maaga na siya ay tatakbo. Kaya si Duterte, last minute talagang, last minute.
Saka lang, ito, tatakbo na ako. Ganun na ginawa, hindi na po nag-declare. Kaya ngayon, wala kayong makikitang politiko na gustong mag-presidente, gustong mag-candidate bilang president. Wala kayong makikitang maagang mag-declare. Dahil maaga pa lang talagang tatrabahuhin ka na nung mga makakalaban mo, lalo na nasa kapangyarihan. Okay? So, number 3, dito sa Kamara, kinausap ang Diskaya para hindi na makontempt, maglaglag daw ng senador. Biro mo, in-expose yan ni Marcoleta. Kung gusto nyong wag makontempt, maglaglag kayo ng senador. Mukhang wala namang nilaglag ang mga Diskaya. Kasi paano ka maglalaglag? Mahirap yun. Hindi sila kagaya ni Bryce Hernandez. No? Miyembro ng sindikato na to si Bryce Hernandez. At doon nga sa pagiging pag-a-apply ng Witness Protection Program, sabi nga ni Marcoleta, sabi kasi ni Boying Rimulya, may usapan na pala sila ni Boying Rimulya. Kasi nga, bago pa lang maglabas ng sworn statement, kinausap na nila ni Marcoleta yung ibang mga kontraktor na kung gusto nyo, tiyak naman na ididemanda kayo. Kung gusto nyong magpresenta bilang state witness, pwede. At siguro napangakuan niya ng Witness Protection Program. Kaya nga lang ito yung nangyari. No? So sabi ni Tito Soto, sabi ni Boying Rimulya, kailangan magbalik muna, balik niya yung mga ninakaw niya, mga Diskaya. Wala pala sa batas yun. No? Ang nasa batas daw ay kailangan grave offense. Yung talagang malaki yung pagkakasala mo. Ito nga, pasok nga yan grave offense dahil plunder itong kaso. At walang makuhang testigo. Wala kang makuhang testigo. So pwede yung maging state witness basta hindi ka lang most guilty. Alright? Sinabi naman ni Vince Dizon, ay mga Diskaya kasi isa sa most guilty. Hindi po sinasabi sa batas na kahit isa ka sa most guilty. Walang ganon. Are not the most guilty. Yun ang nasa batas. Hindi sinasabing isa ka sa most guilty. Kasi merong pinaka-guilty niyan yung mastermind. Isa lang ang boss niyan. Isa lang po. Yung may hawak ng pera ng bayan, isa lang ang pinaka-leader dyan. Si Tambaloslos. Yan ang most guilty. So, ang mga Diskaya, contractor lang. Mas guilty pa sa mga Diskaya ang mga congressman, mga regular congressman. Kahit walang katungkulan sa Congress, basta't na nakipag-sabwatan sa contractor, mas most guilty ang congressman kasi sila yung nagpo-provide, nagre-request ng pondo, no? At kung hindi sila babatuhan ng congressman ng pondo, wala din naman silang makukulimbat yung mga kontraktor. 'Di ba? Kaya hindi talaga most guilty ang mga kontraktor. Kaya qualified, sabi ni Marcoleta, qualified sila sa Witness Protection Program. Kaya nga lang, kahit anong paliwanag mo kay Tuta Soto, lumilitaw yung kabobohan niya sa batas. Expose talaga dahil kay Marcoleta. Alam nyo, sa mga congressman, sa mga senator, kung meron kayong makikita na dapat nyong i-expose, andyan si Kiko Barsaga, Toby Chanco, talagang ini-expose nila yung mga irregularities sa mga kasamahan nila. Ganon din po sa Senado. Ang malimit na madalas na makita natin nag-i-expose, Marcoleta. In-expose niya yung sa posibleng dayaan sa eleksyon. Si George Garcia, di ba? Maaring nabayaran ng isang nakakuha ng kontrata ng automated machine.
In-expose, siya lang nag-expose. Humingi pa nga siya ng tulong sa media. Tulungan ninyo ako. Kasi ang media, mahilig yan mag-imbestiga eh. Ha? Meron silang power eh, na makakuha ng kopya ng dokumento dahil media sila. Kaya lang, hindi tinulungan ng media. Anong ibig sabihin niya? Talagang nababayaran. Wala na. Nababayaran. At saka ang media, karamihan dyan dilawan. Dahil ang mga boss niyan, dilawan. Nag-umpisa po ang mga oligarko talagang yumaman ng yumaman. Nung panahon ni Cory, maraming mga government owned pagmamayari ng gobyerno napunta po sa mga oligarko. Doon na lang po sa sa Quezon City kung saan ako nag-high school. Yung likod ng eskwelahan namin, kampo ng militar yon. Abay, ngayon po ay condominium na ng mga C, yung mga may-ari ng SM. Condominium na po. Doon po yung sa likod ng SM North, yung The Mall. The Mall ba yun? Kung tawagin yung condominium na yon. Dati pong kampo yun. Doon kami naglalaro. Doon din kami umakyat. Pag magkakating kami ng sa school. Tatakas. Doon kami umakyat. So, talon kami sa kampo na. Meron doon aakyatan ka naman na mababa na pader na lang. So, makakalabas na kami ng eskwelahan. Naikwento pa yon. Marami po. Kaya, sampalataya yung mga oligarko sa Dilawan. Marami silang nakuhang mga pagmamay-ari natin. Sa sa taong bayan yun eh. So, number 4, in aid of legislation, ang mga investigasyon dyan sa Kamara, sa Senado. Ito pa lang si Marcoleta, meron na siyang hinihanda. Nakakatatlong pagdinig pa lang daw, meron na siyang mga batas na panukala. Kita nyo, talagang totoo yung pagiging public servant ni Marcoleta at nasa daang matuwid daw sila talaga. So ito yung isang 10, no? Number 1, amendments of procurement law. Number 2, amendments of anti-graft law. May mga paliwanag siya dyan, hindi na natin na-recall. Number 3, amendments of contractors licensing law. So may mga problema din dyan, kailangan higpitan yung batas dyan. Number 4, amendment of witness protection law. Number 5, amendments of anti-money laundering, amendments of securities regulation code. 7, forced claim acts. 8, whistleblowers protection act. Ito maganda. Talagang para sa whistleblower yung batas na yan. Gagawa siya ng batas para sa whistleblower na lang alone. Number 9, Heavy Equipment Registration Act. Ito maganda rin. Alam nyo, yung heavy equipment, minsan sinasama po yan sa pondo, sa kontrata. Sinasama. No? Yun naman pala, yung kung 3 project mo, isang heavy equipment lang din, papalipat-lipat mo lang. Diba nakikita natin sa ibang bansa, sa China, pag gumagawa ng kalsada, ilan yung mga truck, no? Kaya ang bilis eh. Dito ang gagamitin lang isa eh. Isa o dalawa. Kaya ang bilis sa China, napapanood naman natin sa video. Paglatag, ang haba na agad. Isang araw pa lang, ang haba na ng kalsadang nagawa. Kasi hindi nila tinitipid yung dami ng truck. No? Dito, titipirin talaga. Tapos gagamitin pa sa ibang project. Minsan, kasama pa yun sa bayad. Kasama pa sa kontrata yun. Yung truck na yun. Kaya ito, gagawa ng batas si Marcoleta, Heavy Equipment Registration Act. So, kung ikaw ay may proyekto sa ganito, yung heavy equipment na yun, ire-register mo doon sa proyekto na yun. At hindi mo na pwedeng gamitin sa susunod na proyekto. Kaya
Kung meron kang truck na, eto na rin yung gagamitin mo, hindi nakasama yan sa bayad. Ayun yung gusto niyang gawing batas. Number 10, flooding master plan. Ito, wala nang ghost project dito pag nagawa yung batas na yan. Flooding master plan. Hindi ka pwedeng ang tawag nito, hindi ka pwedeng maggawa ng flood control kung wala kang master plan. So, hindi ka magbibigyan ng pondo, kailangan meron kang master plan. Di ba ang ganda? Siyempre, yung iba dyan, hindi po papasa sa kamera. Hindi sila magkakaroon ng pira. No? Siyempre, tututulan yan. Ano lang yan eh. Ay, naku, ganito eh. Gagawan lang ng dahilan yan. Kahit obvious na, mali yung dahilan mo. Gagawan lang nila ng dahilan at tututulan. Wala kang maasahan dyan. Mga, damoho yung mga yan, nandyan. So, ito nga si Bryce Hernandez, ni-raise din ni Marcoleta tungkol sa ang tawag nito, jurisdiction ba tawag doon? Kasi nasa custody, tungkol sa custody. Ayan, nakalimutan na tuloy yung ni-raise ni sa bagay natalakay naman natin to tungkol sa custody. Dito lumitaw din yung pagka-bobo sa batas ni Tito Soto. Ito nga yung tungkol sa mga diskaya, bakit tutol na tutol siya? Kailangan daw ibalik muna yung ninakaw. Parang imposible naman yon. Wala na pong state witness na makukuha kung ganyan ang kondisyon. At wala naman daw sa batas yan. Alam nyo, noong in-interview si Tito Soto, nasa batas. At nireport din yan ng mga media, nasa batas pala yun. Yun pala wala. So, ang dami talagang madadaya na mga taong wala namang masyadong alam sa batas kagaya natin. Pero kung hindi ka manonood sa ibang platform, madadaya ka talaga kung doon ka lang nakatutok sa isang istasyon. So, ito si Bryce Hernandez, bakit hindi nila sinasabi, Bryce Hernandez, gagawin ka raw state witness ng kamera. Sinasabi ba ng kamera, ibalik mo muna yung ninakaw mo. Kung magpatalo ng milyon-milyon sa casino, ang tindi. Kaya ito pong tatahakin ng Blue Ribbon Committee, kung saan si Lacson na ang chairman, parang ang bibirahin lang dito ni Lacson ay DPWH contractor, wala na. Baka nga ito nga si Jinggoy, kataluhin pa, saka si Villanueva. Kay Jinggoy, hindi ako naniniwala, pero kay Villanueva, so 50-50 tayo. 50-50. Pero may mga information si Marcoleta. Talagang binabraso nila yung kanilang mga resource person. Maglaglag kayo ng senador. Kasi pag naglaglag nga, ayan nga, nailaglag si Jinggoy at si Villanueva. So, ibabalita ng media, nabalita na. So, makakahati ng focus. Hindi masisentrohan yung mga congressman. Kasi, nung nagsalita Diskaya, nakasentro ngayon yung tao sa kanila eh. So, para mahati yung focus ng tao, maglaglag ka ng senador. Di ba? Ang galing. Ganyan talaga pag mga hudas, mga kampo ni Satanas. Magagaling talaga. Kasi tinutulungan din ng demonyo yung mga yan. Oo. Alam niyo po ba yon? Halimbawa, di ba, mayroong mga magnanakaw ng wallet, mga pickpocketing. Ang gagaling, di ba? Yung pag nakasalubong mo lang, wala na wallet mo. Nabangga ka lang ng konting ganon. Tapos mapapansin, sa wallet ko, wala. Di ba, ang galing, hindi mo naramdaman. Nadukot na yung wallet mo. Sabi kasi, nakasulat din sa Bible yan. Yung mga ganyang wala na sigurong Panginoon, wala nang Diyos sa kanilang puso't isip.
ang namamahay na masamang espiritu, tinutulungan sila ng demonyo para maging magaling sa pangunguha. Ang tawag doon? Pangungupit ng pitaka. Ano ba tawag doon? May mas maganda pang tawag. Diba? Pandurukot. Nagiging mahusay silang mandukot ng wallet nang hindi mo nararamdaman. Dahil tinutulungan na sila ng demonyo. Ganyan din po yung mga buhaya sa kamera. Tumatalino din po sila. Para maging matalino sila kung paano makakanakaw ng walang nakakaalam. Ganun pa man, basta may corruption, panahon pa to ni Noynoy, yung MRT, titirik at titirik yan. Alam niyo po ba yon? Kasi may corruption doon pa sa panahon ni Noynoy, yung MRT. Kinukorrupt yung pera eh. Kita nyo yung maintenance na lang wala eh. Kinukurap po. Kaya tumitirik. So, dito naman sa mga infrastructure, pag may corruption, babagsak talaga ang tulay. Nakikita nyo? Oh. May corruption sa flood control. Talagang ipaparamdam sa'yo ng Panginoon. Ang laki ng baha. Oh. Pero inyo, ang binagsak ng pera sa flood control, trilyon. Para saan po yun? Para po yun sa pork barrel. Kasi pinagbawal na po yung pork barrel. Na isa batas na yan binawal na Alam nyo kung saang panahon na ibawal yan? Kung di ako nagkakamali, sa panahon ni Erap. Kaya inimpeach si Erap Ewan ko kung paano pumasa yan. Kaya inimpeach po si Erap Basta pumasa yan. Ipinagbawal. Marami rin kasing lumaban dyan. Kasi dati, ang pork barrel, legal yan. Congressman ka, meron kang 70 million. O yan, ipangtutulong mo sa mga constituent mo. Constituent. Pang-burial. Ayuda. Ipangtutulong mo. Nag-upisa yan kasi nagre-reklamo yung mga congressman. Maraming lumalapit sa amin. Meron daw silang anniversary, mga reunion party. Anong tawag doon? Yung mga magkaklase, yung batch mo, may party. Merong mga kailangan ng pambayad sa ospital. Wala daw silang pondo para tulungan yung mga constituent nila. So, nauso yung pork barrel. Hanggang sa yung pork barrel, sinasamantala na nila na nagiging panuhol na. Panuhol. Kahit anong gawin mong pagnanakaw, tameme sila, may pork barrel Hindi sila makapagsumbong, hindi mo rin ma-impeach yung presidente. Tameme. Kasi nasuhulan na. At iisipin mo, kapag pumalag ka, nilalabanan mo korupsyon, wala ka namang pork barrel. Diba? So, ang na lang ngayon, ang pagbabatayan natin kung sino talaga yung may paninindigan at prinsipyo. So, nandyan yung mga congressman. Andyan si Kiko Barsaga, Toby Chanko, sila Ungab. Yan yung mga may prinsipyo. Ito namang si Richard Gomez, bumibilib din tayo dito. Pero after nung election, tahimik na. Nanalo na. Hindi mo na ngayon makitang pumapalag. Bumoto pa kay Speaker Romualdez yan. Para maging speaker, bumoto yan. Si Goma. Naku, wala na. Nanalo na. Tapos na election So, yan yung mga mga nakikita natin pumapalag, lumalaban sa mga powerful. Dito naman sa Senado, nandyan din si Marcoleta, si Amy Marcos, hayag na lumalaban kay Tamba kahit pinsan niya. Sana totoo. Mahirap din kasi yung parang drama lang pala. Pero parang totoo naman.
'Di ba? Actually, meron nga siyang sinabi pero sa susunod na 'yon, mahaba na yung ating vlog. Okay, hanggang dito na lang po. At sa susunod na vlog, sana'y patuloy kayong sumuporta. And God bless the Philippines. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.